Alam niyo ba na noong 2024, 83% ng pumasok na pondo sa PhilHealth ay galing sa premium contributions? Ibig sabihin, malaking bahagi ng pondo ng PhilHealth ay galing sa bulsa natin. Nitong mga nakaraang taon nga, sunod-sunod ang pagtaas ng premium contributions ng PhilHealth. Kasabay nito, tumaas din ang pondong inilalaan ng pamahalaan para dito. Pero wag ka, hindi naman ito nag-translate sa pagtaas ng benefits na nakukuha natin mula sa PhilHealth. Sa mga nakaraang taon, nananatiling mababa ang case rate packages ng PhilHealth kahit pa dapat ay nagtaas na sila nito nang maipasa ang UHC law noong 2019. Karamihan ng case rate packages ay na-stuck sa 2017 rates. At noong 2024 lang nila napatupad ang long overdue increase na ito. Delayed sila ng 5 years. Kaya naman pala merong savings ang PhilHealth kasi all this time tinitipid nila ang benepisyong binibigay nila sa atin. Malaki pa rin ang out-of-pocket natin samantalang maliit lang ang support value ng PhilHealth. Sa loob ng 30 years of existence nito, hindi naman totoong nasolusyonan ang mahal na serbisyong pakalusugan sa bansa. Nananatiling malaki ang gastusin ng bawat Pilipino sa tuwing siya ay nagkakasakit. And this is because mas nakakonsentrate ang pamahalaan sa insurance kaysa sa systemic improvement ng healthcare system sa pangkabuuan. Huwag kayong magpaulan ha! Stay healthy mga kacheka!